Dalawang araw bago ganapin ang State of the Region Address ni ARMM Governor Nur Miswari, nasunog ang New Imperial Hotel sa Cotabato City. 24 na katao rito ang namatay. Habang kinukuha ang mga bangkay, tumitindi naman ang pangambang hindi ito isang aksidente, kundi tunay na sinadya. Pa, kung natatandaan pa, yung kasalukuyang nanliligaw ka sa akin nung dalaga pa ako, babasahin ko sa iyo ngayon. You, my love is ever, you, my love. Now and forever, you, my love. Hindi na muling maririnig pa ni Rosana ang matamis na tinig ng kanyang asawa, si Homobono Spido na may palayaw na be. Si Pido ay isa sa 24 na biktima ng sunog sa New Imperial Hotel sa Cotabato City nitong nakaraang ika-26 ng Abril. Isa siyang empleyado ng Bureau of Agriculture and Statistics. Kasi mahirap kong tanggapin yun eh. Kasi nga ho, umalis siya, ang lakas-lakas ho niya, ang ganda ho ng katawan niya eh. Hindi ko iniisip na mangyayari sa kanya yun eh. Walang nagakalang mangyayari ang nangyari. Sa katahimikan ng gabi, nagmistulang impyerno ang New Imperial Hotel. Mag-aalauna ng umaga ika-26 ng Abril, Sabado. Dito huling nakita ang ilang mga bisita ng hotel. Nagsasayawan sa 201 Disco sa ikalawang palapag ng New Imperial. Nang makapasok na ang mga bisita sa kani-kanilang mga kwarto, ilang minuto lang, makapal na ang usok. Ang namasdan sa isang kwarto sa ikatlong palapag, room 305, na siya rin kilala bilang Muslim prayer room. Pagkaamoy dito sa room boy na duty dito, hinila agad nila itong hose. Tapos papunta na sila dyan. Kasi yung pagbukas ng room boy dyan sa 305, gumagano naman ang usok. Tapos tinawag niya yung ibang mga room boy dyan sa taas. Naghilaan na sila ng hose. Yun. Tapos hindi naman talaga makaya, kaya ang usok tumatakbo naman talaga. So hindi rin nagamit yung tubig at yung fire? Nagamit nila, pinabayaan na lang. Tapos ang kwan na lang nila, nagtakbuhan na lang sa taas. Kinatok yung mga room ng kwan, ng mga guest namin dito. Pero hindi man talaga magising sila, kaya ang iba man dito, nagkwan man, galing pa man sa diskuhan. Ayon sa mga saksi, ubod na ng kapalang sunog kung kaya't marami sa kanila ang hindi nakalabas sa kani-kanilang mga kwarto. Tulad na lamang ni Washington Tan na nasa room 303, 2 dingding lamang ang pagitan mula sa di umano'y pinagmulan ng sunog. Natagpuan siyang nakahilata sa loob ng banyo. Sakit pero pinaubaya ko na lang sa taas. Kasi siyang naggawa nitong lahat eh. Wala tayong magawa. Sir, plano niyo po bang kasuhan yung Imperial Hotel? Wala pang specific result talaga, under investigation pa kasi initial result lumalabas na yata parang accidental. So hindi nila inaano yung arson, the possibility of arson. Hindi rin nakaligtas sina Josephine Jalil, Norma Jaquilan at Janil Thong sa room 301. Naiuwi na ang kanilang mga bangkay sa Lamitan, Basilan. Hindi lamang ikatlong palapag ang kinain ng apoy. Ilang minuto lang gumapang ito sa 4th floor. Sa ilalim nito, 305. Yan yung pinagmula ng sunog. So ikwento niyo po yung naka-check-in po rito. Nakasurvive siya, dito siya nakalukso sa may bintana. So ano yung ginawa niya? Basta nabuksan niya to? Oh, mabukas man ito. Oo. So dito kay ang lalim dyan, exit man, tumakbo siya doon. Doon na siya pahulog. Ilang pintuan lang ay ang silid nina Donato Chan at Wilson King na nanggaling mula sa Maynila. Natagpo ang may dugo ang mesa ng room 402. Ni makalabas ng kanilang silid ay hindi nagawa ni Chan at King. Ilan sa mga bangkay ay hindi makilala dahil sa lala ng sunog. Ilang araw bago kinilala ang bangkay na ito bilang si Perlita Mendoza dahil sa kanyang room number, buhok at brown na ribbon. Siya ay nakalagak sa Vincent Funeral Home sa Cotabato. Isa si Wilhelma Boots Liamzon sa 24 na biktima ng sunog at isa sa 3 bangkay na natagpuan sa loob ng room 414. Ang huling billing ko sa kanya, sabi ko, pag natapos siya sa Region 5, huwag na siyang tumuloy ng Cotabato. Dahil anniversary namin sa April 24. Yung sagot niya, SO ito eh. Special order, kaya hindi din napapigil. At kung sana, yung sa May 28, birthday naman niya.
Nagpunta si Boots at ang 6 pang empleyado ng Department of Agriculture sa Cotabato dahil sa Gawad Saka Awards. Wala ni isa sa kanila ang umuwing buhay. Sigurado ba kayo? Nagtaka ba kayo? Sigurado kayo na yun yung bangkay niya? Hindi ako sigurado. Kasi nung makita namin yung mga litrato ng bangkay, talagang parang uling na lang. Puro lahat maiksi na lang. Mala-ozone ang itsura ng mga bangkay ng mga taga-Department of Agriculture. Hindi na halos makilala. Nawawala rin ang ilang bahagi ng kanilang katawan. Baliwala, walo. 8. Ito yung kwartong pinakamarami bang namatay? 8. Oh, bali ito na. Ikwento nyo nga, sir. So, ano yung unang nakita natin? Hindi, nakita. Dito, bali dalawa dito. Tapos dalawa dyan. Babae, paris-paris. Tapos babae, lalaki din dyan. Yakap-yakap ni Liam Zon ang office mate nitong si Gertrudes Bongkarawan. Tulad ng pamilya ni Liam Zon, hindi rin nakilala ng mga anak ni Gertrudes ang mga labi ng kanilang ina noong inilipad na ito sa Maynila. Hindi mo pa rin ma-accept hanggang ngayon. No. I lost my dad and now my mom. Small brother ko, nakakayanan niya. But me, hindi eh. Sa kalapit na kwarto naman, naka-check-in ang mga lalaking empleyado ng Department of Agriculture. Sa room 417, sina si Vero Balani, Mario Suyat, Leonardo Dolores at si Homobono Spido. Talaga akong ramdam na ramdam ko na mahal na mahal ho niya kaming mag-iina. Kahit ho, sa kasalukuyan ho na yun na nasusunog siya, alam ko na sinisigaw niya ho yung mga pangalan namin. Ganun ho niya kamahal yung mga anak niya. Iba naman ang naging swerte ni Lilia Buscato ng Department of Agriculture, Cotabato. Isang linggo na niyang nakasama ang mga biktima at isang gabi bago sila namatay ay niyaya pa siyang mag-overnight sa hotel. Niyaya niyo ho kami ni nung Fred na dito na lang daw tulog sa hotel. Tapos sabi ko hindi lang ho kasi hindi ako nakapagpaalam sa bahay. Baka hanapin ako at saka yung mga kapatid ko. Sabi niya, sige kung ayaw mo, sige babay na lang sa inyo ha. So ngayon, parang ano nararamdaman mo? Parang blessing in disguise? Opo. Nagpapasalamat ka ngayon? Kwento mo. Nagpapasalamat ako sa Panginoon din. Saka sa pasalamat din ako na bigyan ho ako ng bagong buhay. Ngunit talaga bang walang pag-asang makaligtas ang mga biktima? Ilang metro lamang mula sa room 414 at 417, matatagpuan ang isa pang fire escape. Bakit hindi ito nagamit ng mga biktima? Ang inisip ko na lang doon, kung pareho rin ako mamamatay, mas lulukso na lang ako para makilala pa ako ng pamilya ko kaysa masunog ako ng apoy. Yun lang ang masasabi ko. Yun lang ang dahilan bakit ako lumukso. Kahit tip floor siya. Masunog o lumukso sa kamatayan. Ito ang umikot sa pag-iisip ng marami sa mga nakaligtas sa impyerno sa New Imperial Hotel. 1:00 ng umaga, ika-26 ng Abril, dito sa room 305 na tinatawag rin na isang Muslim prayer room, pinaniniwala ang nagsimula ang sunog na pumatay sa hindi bababa sa 25 katao. Ayon sa mga empleyado ng naturang hotel, pinaniniwalang walang tao nung naganap ang sunog. Ang tanong, ano ang pinagmulan ng sunog? Binalikan ng Brigada 7 kasama ng mga investigador ng Bureau of Fire Region 12 ang pinangyarihan ng trahedya. Ito yung prayer room ng lahat ng mga guests ni Governor Normis Suarez, no? So nung papasok siya, hindi na siya nakapasok kaya malakas na masyado yung usok at apoy siya. So itong allegedly ng point of origin. So probably ito ang yung sa paningin natin kasi ito maraming debris dito ay probably allegedly na dito ang point of origin. Sir, palagay nyo bakit naniniwala kayong dito nagsimula ang sunog? Ang mga Muslim daw po hindi gumagamit ng kandila pag nagdadasal. So yun na nga Karim, no? Yung sa partial investigation natin sa mga room boy ay tinanong natin kung anong laman itong kwarto na ito. So ito exclusive for prayer rooms, no? So mga carpet lang ang mayroon dito, pati yung mga intercom, Karim. Matatagpuan sa prayer room natitirang pahina ng Quran, mga nakalawit na alambre ng kuryente. Nung buksan nila itong mga rooms na ito,
Ito no, rooms ito no. So dito si Washington Tan na-recover no. Dito, yung ibang na-rescue natin, pagtanong natin, nung buksan nila ang pintuan, itong hallway na ito ay malakas ng apoy. Kaya nga hindi na sila nakalabas, Karim. Ayon kay Superintendent Virgilio Tobias ng BFP Region 12, sa pamamaraan at bilis ng pagkalat ng apoy, mukhang arson o sabotahe ang bunga ng sunog. Do not consider na yung room 305 is the real origin of the fire. You must go further. Baka meron pang ibang kwan dyan. Ano ba yung mga ibang lugar na posibleng palagay niyo pinagsimulan? Well, sa mga hallway na yan, sa mga kamay, alam mo, sabi nila is mabilis ang pagkalat ng apoy. So you expect that if there are some flammable liquids na ibinuhos sa kwan, nilagay sa some areas, maaaring makakuha tayo doon ng mga some materials na ipapasok sa laboratory for proper verification. Dalawang walang laman na lata ng kerosene ang natagpuan ng mga investigador sa pinangyarihan ng insidente. Kung sabotahe nga ang naganap, bakit? Ano ang motibo? Ilang mga posibleng motibo ang lumitaw at ibinalita. Una, naka-check-in sa loob ng hotel noong Sabadong iyon ay 6 na miyembro ng MNLF at gabinete ng ARM bilang paghanda sa pagdating ni ARM Governor Nur Miswari noong Lunes para sa kanyang State of the Region address. Sila'y naka-check-in sa 5th floor. 3 sa kanila ang patay. 3 naman nakaligtas. Kabilang na ang spiritual advisor ni Miswari na si Sharif Zain Jali na siya na ring dating spokesman ng MNLF. I have to choose stay in the room or to go. I must be there. Ang asok hindi naman hindi na maatisan. Saan mo kayo dumaan? I jump. Pero may kwan dyan yung plastic kwan niya. Nitong nakaraang linggo, pinabulaanan ng Moro Islamic Liberation Front o MILF, isang breakaway faction ng MNLF na may kinalaman sila sa naturang trahedya. Militar kaya? Problema na malaki dito. Tungkol sa mga tao nila kami. Kasi isa ako sa mga kasali sa integration sa officers ng MNLF to the AFP. Hindi naman naniniwala si MNLF Field Commander Lim Imbing at ang kapatid nitong abogado na may halong politika ang trahedya. Anila faulty electrical wiring lamang ito. I am just trying to warn the media people especially that never to sensationalize anything like this. Never to connect anything, to theorize anything, to political or anything else. This is just a mere accident, nothing at all. Please, I am warning all those people putting words to the mouth of others. Ngunit para naman sa mga kamag-anak ng biktima, walang bahid ito ng politika talaga. Sisingilin nila ang New Imperial Hotel na nasa pag-aari ng pamilya Yu. And we decided na we will be filing a criminal case against the owners of the New Imperial Hotel. Sa akin sabi ko nga something around 100 million peso to compensate for the damages and the death of our relatives. And syempre reporter din ako, I investigated sa nangyari yun the whole Sunday that I was there. At sa kasama dun sa napagkuhan ko nga na i-condemn naman building natin dahil for renovation na yun Sabi mismo nung isa doon sa mga managers nung nasabing hotel, that's why we were wondering kung bakit 3-star hotel itong tinatawag, hindi kumpleto ng mga fire equipment, like yung yung fire exits nila, covered talaga sarado. I was there, I looked for it, Saka yung wala silang fire alarm, walang sprinkler. Totoo't walang sprinkler at fire alarm ang naturang lugar. Pagputok ng baril ang ginamit para magsilbing babala. Narinig ko may pumutok na may baril. At sumilip ako sa bintana. Wala lang yan, baril lang yan. At may pumutok uli. Yung pala warning na yun naamoy ko na may usok. Pag sinindyan kong ilaw, pagbukas ko puro usok na. Tumalon mula sa ikalimang palapag sina Rizaldi Gonzales at ang boss nitong si Roger Raila. Kinumpirma nilang nakatakda ng i-renovate ang naturang building. Ngunit ayon naman kay Cotabato City Mayor Ludovico Badoy, hindi major renovation ang hinaharap ng Imperial Hotel. Hindi naman full renovation ang ginagawa nila.
It's partial by partial. So, at hindi naman malakihang renovation ang ginagawa ng management. Hinagaganda lang, ang iba pinapalitan ng pintura, ang iba pinapalitan yung mga wallings at pinagaganda yung mga rooms. Yan ang nakuha ko sa may-ari ng hotel. And kanya bukas ang operation ng New Imperial despite the fact that they are renovating. Katulad na sinabi ko, hindi ho full renovation ang kanilang ginagawa. So walang ginawang mali ang Imperial? Wala naman ako nakitang mali sa pag-ooperate nila despite the renovation. Nakasalubong namin si Antonio Yu, isa sa mga may-ari ng New Imperial. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Ipinaliwanag din ni Inspector Dilawangan na hindi lumabag sa anumang building code ang New Imperial. Bagamat meron nga itong fire escape, mga fire extinguishers, mga nagkalat na hose ng tubig, bakit hindi nakaligtas ang 24 na biktima? Sa ngayon, demandang 100 milyong piso ang hinaharap na kaso ng mga may-ari ng Imperial Hotel. Tulad din ng malagim na trahedya ng mga biktima ng sunog ng ozone disco noong nakaraang taon, para sa mga naiwang kamag-anak, hindi na muling maibabalik pa ang mga ninakaw na buhay ng impyerno ng Imperial. Para po sa Brigada 7, ito si Karen Davila reporting.